So kahapon po mga kababayan, pumutok po itong balitang ito na meron daw pong 405 na individual na di umano'y tumanggap po ng pera mula sa confidential fund ni VP Sara ang wala pong record sa PSA. Ayon po yan mismo sa PSA. Sabi po sa balita, 405 of 677 individuals who received confidential funds from the DepEd during VP Sara Duterte's tenure have no VERT records according to PSA. Kahapon po yan mga kababayan. So malinaw po ang sabi sa balita, 405 po na mga individual na tumanggap daw di umano ng pera from confidential fund ni VP Sara ang walang records sa PSA. Paano na yan mga kababayan? Alam nyo, ito po yung pinaka-concern ko sa video ito. Ang concern ko po sa video ito ay yung script at naratibong pinapakalat po ng mga DDS para labanan po ang katotohanan na iyan na naisiwalat sa publiko kahapon. Ito po yung script nila. Ito po yung naratibo nila. Ang naratibo nila, mga codename kasi yan. Kaya hindi mga totoong pangalan, kaya natural lamang daw na walang makikitang record sa PSA. Yan po ang bagong script ng mga DDS. Ayan ang narrative na pinapakalat nila sa comment section, sa mga content, lalong-lalo na sa mga comment section po ng mga balita, no? Yan po ang sinasabi nila. Script na pare-parehong kuda ng mga DDS. Mga codename daw po ito. Saan nanggaling ang ganyang script at naratibo? Mula sa mga prominenteng mga pinuno nila. Yung mga abogado pa nila at kung sino-sino pa nakilalang nasa kampo nila. Kaya ikinakalat at ina-amplify po ng mga DDS at yung iba mga troll account, no? So kapag naka-encounter po kayo ng ganyang script or narrative na codename daw po yung mga nakasulat na pangalan sa resibo, ito po ang sasabihin natin mga kababayan. Kailangan nyo pong makiisa sa pagsagot, sa pagsupla sa kanila, sa pagpapaliwanag kahit sa mga comment section or sa mga content dahil ito po ay battle of the narrative. Kapag namayagpag ang narrative nila at ang kanilang script, sila po ang papaniwalaan ng publiko. Ito po ang ating isasagot kapag sinabi nilang codename yan. Ano? Unang sagot, walang sinabi si VP Sara na codename yan. Ang nagpapalaganap ng naratibong codename ang mga pangalan na iyon, 405 na pangalan na sinasabi nila mga codename, ang nagpapakalat lamang po niyan ay mga DDS, no? So ang sagot dyan, walang sinabing codename si VP Sara. Kung mga codename yan, matagal na niyang sinabi, no? Pangalawang sagot, kung codename yan, bakit sa 677, 405 ang walang record sa PSA? Bakit yung the rest, sa 677, ay may records? So ano yung mga yon? Hindi gumamit ng codename at ginamit ang totoong pangalan? So di ba? Common sense lang sana ang gamitin ng mga DDS. 405 walang record sa PSA ang sinasabi nila codename. Paano yung 272? Na mga pangalan na may record sa PSA? Ano yon? Hindi gumamit ng codename? Totoong pangalan ang ginamit? Hindi po ba mga kababayan? Common sense, no? So una, walang sinabi si VP Sara na mga codename yan. Pangalawa, paano naman yung 272? No? Ano yon? Hindi codename at 405 lang ang codename. So yun po yung pangalawang sagot. Pangatlo, kung codename yan, kung mga alias yan, bakit kailangan pang ilagay sa sealed envelope at sa mga vault? Considering na hindi naman pala mga totoong identity ng mga informant yon. Bakit pa kailangang i-secure ang impormasyon? Kung codename, hindi po ba? So common sense again mga kababayan. Sunod na pwede nating isagot, hindi rin po yan sinabi ng mga SDO. Walang sinabi ang mga SDO or mga Special Disbursing or Disbursement Officers gaya ni Acosta na mga codename yung mga pangalan na yon na nasa resibo or yung mga pangalan na tumanggap ng pera galing sa confidential fund. Walang sinabing SDO. So, ibig sabihin, mga DDS lang talaga ang gumagamit ng ganyang naratibo para lamang bigyan ng palusot, no? Kahit mismo si Acosta nagsabi na yung Piatos, yung family name na Piatos ay meron doon sa Davao City. So, aminado siya na may totoong taong Piatos. Yun nga lang, wala pong record sa PSA, no? Walang sinabing codename si Acosta, ang mga SDO, at si VP Sara. Wala pong sinabing ganon. DDS lang ang nagpapalaganap ng ganyang script. Sunod na pwede nating isagot sa ganyang script, tanungin nyo sila, bakit may mga pirma sa mga resibo na walang mga printed name? So paano yun? Ibig sabihin ba hindi nila nilagay ang kanilang mga pangalan or kahit code name?
Paano natin malalaman kung mga legit na pirma ng mga totoong informant or mga totoong kinailangan bigyan ng confidential fund ang mga pirmang yon kung walang printed name? So, anong magiging palusot nila doon? Bakit yon? Yung mga resibong yon walang printed name. So, walang code name? Wala ring real name? Sino makakaunawa ng pirma ng tao? No? Maliban na lang kung yung pirma niya is literal na mababasa, hindi mabasa ang mga pirma. So, paano yung papalusutan ng mga DDS, mga kababayan? At ito mga kababayan, itong pinakamatinding pambasag dyan sa script ng mga DDS, no? Kapag ipinilit pa rin nila ng codename yung mga pangalan sa resibo, then, tanungin nyo sila, bakit hindi nagpakita ng logbook at ng journal si BP Sara or ang kanyang mga opisyal sa Quadcom in a private and executive session para patunayan ang identity ng mga taong pumirma sa resibo? Bakit hindi nila ginawa yon? Bakit wala silang pinapakitang journal or logbook? Hindi naman nila kailangan isa publiko ang nilalaman ng logbook at saka ng journal. Kailangan nila itong ipakita sa Quadcom in a private and executive session para lamang patunayan sa Quadcom na legit ang mga impormasyon ng mga nakatanggap ng pera, ng mga totoong tao talaga sila at hindi imbento at hindi maiisip ng mga Pilipino na sila-sila lamang ang naghati-hati sa confidential fund. Andaan natin, mahigit 600 million at yung isa pa 125 million ang pinag-uusapan natin dito. Pera pa yung mga bilyong-bilyong confidential fund noong mayor pa si BP Sara. No? So yun po yung pinakamatinding pambasag sa narrative or sa script ng mga DDS na codename yan. Nasaan ang logbook at journal? Bakit hindi ipakita? Bakit kailangan pang intayin hanggang February na matapos yung 6 months na palugit sa pagsettle ng Notice of Disallowance? Bakit kailangan pang tapusin yon? Bakit hindi pa tapusin agad ipakita ang logbook at saka ang journal na magpapatunay na may mga legit identity ang mga pumirma sa resibo, mga kababayan? So yun po ang mga pwede nating isagot dyan sa napaka-babaw at napaka-pathetic na panlaban ng mga DDS, codename daw po, no? Yung pong journal at saka logbook, yan po ay naayon sa COA circular. Yan po ay obligadong gagawin ng mga gumagamit ng confidential fund para masecure na totoong ginagamit nila ng tama ang confidential fund at hindi ibinubulsa, no? Kung gagamit sila ng codename, dapat meron silang logbook at journal kung saan isusulat din doon, ire-record ang mga legit at totoong identity ng mga taong tumatanggap ng pera mula sa confidential fund, no? Confidential information yon, sikreto, hindi kailangang isa publiko, kayang-kaya nilang gamitin yon para patunayan na yung mga pumirma sa resibo at tumanggap ng pera galing sa confidential fund ni BP Sara ay mga totoong tao. Kung meron talaga silang logbook at saka journal, may ipapakita, matagal na nilang ginawa yon sa private and executive session sa Quadcom para tapusin na ang issue ng mga di umano'y fabricated, gawa-gawa at mga peking resibo. No? Imagine, 405. Doon na lamang sa una kong sinabi, 405, no? Na walang PSA record, sabi ng mga DDS, codename daw. Paano yung 272? Kasi 677 ang mga individual na tumanggap ng pera So, bakit 405 ay walang record sa PSA at yung 272 ay meron? No? So, doon pa lang, hindi nyo na pwedeng gamitin ang narrative or script na codename ang mga pangalan na iyon kaya walang PSA records. Mali. Maling-mali. Kalokohan. Huwag nyong lokohin ang mga sarili nyo at huwag nyo kaming idamay. Huwag nyong idamay ang mga Pilipinas sa kalokohan nyo. Pambihira, grabe kayo. Evident na mahiwaga yung mga resibo at kaduda-duda. Sobrang evident na. Pero kayo, gumagawa kayo ng palusot, mental gymnastic, lahat na lamang ng pag-justify. Kahit alam nyo sa sarili nyo na mali, gagawin nyo, gagamitin nyo, sasabihin nyo, para lamang ma-justify nyo. Bakit? Hindi na kayo concerned sa bansa. Hindi na kayo concerned sa mga Pilipino. Wala kayong pakialam kung may nangyayaring katiwalian at kung may pera ng taong bayan na nawawala. Ang concern nyo ay ipagtanggol ang mga politiko nyo at mga idol nyo. Mga kababayan, dapat po tayong nakikisali na sa pagpapaliwanag
Kahit sa mga comment section, sumasagot tayo para malabanan ng mga maling naratibo at script. Sana po may natutunan kayo sa binahagi ko at sana po ay magamit nyo po yan, no, sa pagsagot sa mga pagpapalaganap ng kasinungalingan at mga kalokohang script para lamang bigyan ng palusot at ipagtanggol ang kanilang mga idolo. Kahit sobrang evident na questionable, kaduda-duda at may mga ebidensya ng katiwalian. Yun lamang mga kababayan, maraming salamat po sa panonood. Sana'y malike nyo ang ating video at makapag-comment po kayo. Napaka-importante po ng like nyo dahil mas marami pong nakakakita ng ating paliwanag at ng ating video kapag marami pong nagla-like. So sana po malike nyo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.